dito po, mismo sa lower chamber, sa Kamara de Representantes ay nagpalit na. Nagpalit na nga mga kababayan after ng step down ni House Speaker Martin Romualdez, may bago na po tayong speaker. At walang iba kung hindi, si Congressman Faustino the third mga kababayan. Siya na po ang bagong speaker. At ayon po sa ibang mga balita, ang pumili daw po dito mga kababayan, bukod yung ibang mga kongresista, ay si Congressman Sandro Marcos at etong si House Speaker Martin Romualdez. So ngayon, ibig sabihin, may tiwala sila. Kaya nila pinili na maging kapalit ito ni House Speaker Martin Romualdez. So ngayon, i-play po natin mga kababayan. Ito nakita nating balita galing po sa House of Representatives. Kaya kung titingnan nyo, ito yan o. Pakinggan nyo mabuti ha. Ayan o, babasahin ha. With 28 members abstaining from the vote, 0 member registering a negative vote, and 4 members who did not vote, the results of the voting show. Alam nyo, natawa nga ako dun sa isang nag-abstain, yung anak ni Rodante Marcoleta. Putek, kaya daw siya nag-abstain mga kababayan, dahil wala daw dun sa list itong si Toby Tiangco, si Frasco, at saka daw itong si Kiko Barsaga. Pero biruin nyo ha, kung halimbawa na napalagay dun sa list, etong si Kiko Barsaga, ang una pala na boboto kay Kiko Barsaga ay walang iba, kung hindi etong anak ni Rodante Marcoleta. So that the Honorable Faustino Boji G.D. III garnered 253 votes. Dami no? 253? With 253 votes, the chair declares the Honorable Faustino Boji G.D. III from the 6th District of Isabela as the duly elected Speaker of the House of Representatives, Majority Floor Leader. Grabe no, congrats! Napakabait daw kasi mga kababayan nitong si Faustino Bojidi, si Congressman Faustino. Subok na daw po yan sa lugar ng Isabela. Maraming taga Isabela nagsasabi na madali daw, bukod sa madaling lapitan, talagang mabait daw. Mabait. For a few minutes. Session suspended. O yan ha, tingnan nyo ha. Manunumpa na yan eh. Tama! Eto, sabi dito, sabi ni Aling Mariket, hindi nyo ba alam kung bakit nag-resign si Romualdez? Ang pagkakaalam ko ha, harapin niya yung mga aligasyon laban sa kanya kasi wala naman siyang itinatago daw. Mga kababayan na itinatago daw. So yun na lang yung tingnan natin. Ano pa ba ang ibang speculation ninyo patungkol dyan? Nakahawig siya kay PBBM. Alam nyo ba yung mga D, yung mga magulang nitong si Congressman D, yan po ay matindi ang pagsuporta kay dating Pangulong Marcos Sr. Kung matatandaan nyo mga kababayan, talagang yung loyalty nila sa mga Marcoses naandun pa rin hanggang sa ngayon. At mabait din naman mga kababayan daw etong mga D. Yan po yung sabi mga kababayan ng mga taga Isabela. Ayan o, Ilocano to. Saka mababait mga kababayan ng mga Ilocano. Ano ba kayo? Ay, shoutout ha. Agbiag. Ilocano Session is Solid resumed. Marcos. Ay, shoutout ha. The Speaker-elect, the Honorable Faustino Boji G.D. III, and his family are invited to the rostrum for the oath-taking. Grabe, The no? Honorable Javier Miguel Lopez Benitez of the 3rd District of Negros Occidental will administer the oath of office to the Speaker-elect. The Honorable Benitez is invited to the rostrum to administer the oath of office of the Speaker. May we request all the members of the House to rise. Sabi dito, wala daw yung si new speaker, Malus. Yun ang sabi nila. Oo nga. Kaya nga sabi ko kagabi doon sa post ko mga kababayan, malamig ang hangin sa Isabela at yung pagiging malamig ng hangin ng Isabela papunta ng Kamara de Representantes, dadalhin sa Kamara. So eto na. Ano po yung malamig na hangin sa Isabela na andi dito na sa Kamara. Ayan o. Grabe no. Saka mabait daw to. Sobrang bait daw. Buti na lang no. Walang nagawa yung mga DD shit dito. Please raise your right hand and repeat after me.
Ayan o. I, Faustino Boji D. III Mahina nga lang mahina. of the 6th District of Isabela, Isabela. having been elected as Speaker of the House of Representatives, Hereby solemnly swear hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, the duties of my present position, all of our others may hereafter hold under the Republic of the Philippines. that I will support and defend the Constitution of the Philippines, Ah, I will defend, support the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, and that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. ah. I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, Speaker. Ayan na. Alright. Aasahin nyo na sa mga susunod na araw, gagawa na naman ng mga kwento kung ano-anong kwento. Etong si Congressman Boji D, mga kababayan, para mawala sa kanya yung pagiging speaker niya. So, expected na natin yan. Na sa mga susunod na araw, syempre, yung mga didishit dyan, mag-iimbento ng kung ano-anong kwento para sirain, mga kababayan, etong si Congressman Boji D. Pero hindi naman po natin hahayaan na sirain nila yung matino at maayos na bagong speaker. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Ayan, no? Grabe, solid, no? Ayan na, right? Grabe. Pakinggan natin yung mensahe ni bagong speaker, Congressman Boji D. Siyempre, sabi ni Rowena Sanchez, mga didiles, trolls, naghahanap ng kasiraan, ang bagong speaker. Siyempre, gagawa nila ng bagong kasiraan yan. Kasi alam nyo ba, eto mga kababayan na baka hindi nyo alam, si Paulo Duterte naghahangad maging speaker yan. Kaya nga mga kababayan, malaki yung inggit niya dito kay Congressman Boji D. Kaya kung ano mga pinagsasasabi niya. Kasi nga naman, di ba gusto nga ni Sara Duterte na gawing speaker si Pulong? Kaso ang problema, hindi nga makakuha ng sapat na boto etong si Paulo Duterte para maging speaker. Diba? Ayan o. Grabe. Solid. Grabe, no? Ba't wala si Saldi ko dito? Bakit wala si Saldi ko? Anyway, tuloy na natin doon sa speech ng niya. ating Panginoon. Yan na. Dinala niya po ako muli dito sa Kongreso upang mas higit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako. Meron po akong pangamba Yan. sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Pakinggan nyo, ha? Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, Sarap alam pansit na alam yan. ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Oh. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House.
Solid, no? Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Yan. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Yan yung totoong leader. 'Di ba? Alam nyo si PBBM, basta talaga mga kababayan, sa totoo lang ha, basta Ilocano ang naging leader ng isang like bansa at kung ano pa man na sangay ng ating gobyerno, marunong silang tumanggap ng pagkakamali at pagkukulang. Kita nyo ha, hindi pa siya mga kababayan totally nauupo bilang speaker, di pa siya nagtatrabaho totally, pero ngayon pa lang, kaluluklok pa lang niya, nagpapakumbaba na siya sa taong bayan na yung kanilang pagkukulang mga kababayan, yung kanilang pagkakamali ay itutuwid po nila. Sa pamamagitan ng syempre yung mga mababanggit na pangalan dyan ng mga kongresista na sangkot sa maanumalyang flood control, papapanagutin yang mga yan at walang kikilingan at itatago ang kamara sa taong bayan. Kasi nga, hindi natin maikakaila na galit na ang mamamayang Pilipino sa nangyayaring korupsyon mga kababayan dito po sa ating bansa. Anyway, tuloy pa natin. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako Grabe, po no? ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Tama. Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Yari. Yari yung mga Gaya ng tatamaan. paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully Nakikilabutan ako. cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Ah. Alam kong maaaring maging puno ito ng panganib. Dahil sa mga maaaring matapakan, Tama. sinusugal ko ang aking pangalan na matagal ko pong pinagpaguran. Yayakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong kinakaharap ng ating mga kababayan. Malinaw sa akin na higit matimbang ang aking pananagutang itaguyod ng ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ko hayaan ang sino man na membro dito sa 20th Congress na gamitin ng Kongreso para sa kanyang personal na interes. Patay! Ano? Oh. Yan na. Panahon na nang ituon natin ang ating paningin sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sila ang rason kung bakit tayo naririto. Huwag sana po natin kalimutan yan. Sila ang unahin natin bago ang pangsariling kapakanan. Ah. Kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong na mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig at kung meron mang mga pangalang nabanggit Yan na. sa mga pagdinig na ito, may mga tamang forum para sila ay makapagpaliwanag. Tama. Tayo po ay magiging transparent at accountable sa ating mga gawain. Kung kinakailangan, magpag-ugnayan sa mga naglalabas ng saloobin, ako po mismo ang harap para makipag-usap. Makikinig po kami sa daing ng ating mga mamamayan. Makikinig po kami sa inyong mga boses. Ito lang ang paraan para lumabas ang pawang katotohanan at dito lang masisimulang
matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan. Mm. Sa mga kasamahan ko sa Kongreso, magtatagumpay lamang po tayo kung tayo'y magkakaisa Tama. upang makamit ang hangaring ito. Buo po ang aking paniniwala na mas nakakarami sa ating mga kasamahan ang nangangarap at handang magtrabaho ng tapat para mapabuti ang ating bansa. Hindi ko po magagawa itong na nag-iisa. Kailangan ko po kayo. Mm. Kailangan po natin ang bawat isa. Kaya kukunin ko itong pagkakataon na to na ipabot sa ang ating pong pasasalamat sa dating speaker sa kanyang bukas palad na pakikipagtulungan para maisakatuparan ang isang maayos na transisyon at natatanging hangarin na ito. Yun ang pinakamagandang ginawa ni House Speaker, mga kababayan, kasi naging smooth yung transition, mga kababayan, yung palitan ng bagong speaker dyan po sa Senado, sa Kongreso. Kasi kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba, yung iba, bago pa bumaba sa pwesto, ang dami pa mga cheche-boreche, mga kababayan, naglalabas pa ng sama ng loob. Pero dito, napaka-smooth, mga kababayan, yung naging palitan ng liderato ng Kamara. Anyway, tuloy pa natin. Solid, Sa no? tulong ninyo, sisiguraduhin natin na ang bawat sentimo ng paglalaanan ng budget sa bawat departamento ay tutugma sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Mm. Pagtutulungan nating makapagpasa ng isang maayos at malinis na budget na mailalaan lamang tama sa mga programa para sa ating taong bayan. O di wala nang May mga insertion. hakbang nang ginawa upang gawing mas bukas ang proseso ng pagpasa ng budget at mas paigtingin pa natin ito. Solid talaga. Grabe. Ako po ay handang makinig sa iba't iba nating tinig upang higit ng makaunawa. Nakahanda po ang aking bisig na makipagtulungan kanino man alang-alang sa ating bansa. Yan ang maganda. Mula noon hanggang ngayon, ako po ay walang pinipiling kulay. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may maaaring maiambag upang magampanan ang ating mandato bilang kinatawan ng ating pong mga mamamayan. Sa ating pong mga kababayan, hinihiling ko po na magpatuloy tayong magmatsyag at magbantay. Mm. Tanging kayo lamang po ang makakapagsabi at makakapagpasya kung dapat bang ibigay ninyo muli ang tiwala sa amin. Kayo ang magiging bahagi ng reforma para masiguro natin sa darating na mga araw ang kapakanan ng taong bayan ang mauuna. Ngayon na po ang oras, hindi bukas, hindi sa susunod na mga araw. Sama-sama tayong babangon, sama-sama tayong kumilos, sama-sama tayong maglingkod. Hindi magiging madali ang ating tatalakayin. Alam kong magiging mahirap para sa ating lahat. Pero gaano man kahirap, kung ito naman ang nararapat, kung ito naman ang tama, ito ang kailangan nating gawin at pagtulungan. Tama. Sa bagong kongreso, ipaparamdam po natin ang tunay na malasakit. Ipapamalas natin ang tunay na paglilingkod na nakatutok ng buo para sa pag-angat ng buhay ng sambayanang Pilipino. Walang ibang agenda, walang ibang interes. Kapakanan ng Pilipino ang simula, gitna at dulo at wala ng iba. Solid, no? Sa lahat ng ito,
Hindi tayo hatulan sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. Tama. Hindi tayo husgahan sa ating mga pangako, kundi sa ating pagtupad. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa na sama-sama nating isulong ang isang bagong Pilipinas na matatag, marangal at nagkakaisa. Muli, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal. Ayan. Kung titingnan nyo mga kababayan, may bago na po tayong speaker dyan po sa Kamara de Representantes. So lahat naman tayo, especially, masaya sa nangyari kasi kahit papaano, kahit step down na itong si House Speaker Martin Romualdez, yung pinili naman nila na tao na pumalit dito po kay House Speaker Martin Romualdez bilang bagong speaker, ay tao mga kababayan na talagang masasabi natin na naging kaalyado din naman ng ating presidente mga kababayan at nung nagdaan na presidente sa pamamagitan po ng magulang nitong si Congressman Bogie D na talagang masasabi natin na loyal sa mga Marcoses mga kababayan nung panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. Hanggang ngayon kung titingnan nyo, etong si Congressman Bogie D, the third, sumusuporta din sa mandato at gustong mangyari ng presidente na walang sisinuhin dito po sa investigasyon patungkol po sa maanumalyang flood control. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kung yung ibang mga taga-kamara ay natutuwa, marami ang natutuwa sa atin, meron din naman na hindi natutuwa dahil po ayon dito kay Paulo Duterte, kay Pulong Duterte, parehong bulok pa rin daw po ang sistema. Kahit daw po nawala na itong si House Speaker bilang itong si Romualdez bilang Speaker mga kababayan ng House, bulok pa rin daw po yung sistema kasi ang pumili daw po dito mga kababayan kay Congressman Bogie D ay ito pong sina Speaker Martin Romualdez din lang daw po ulit. So ngayon, kung titingnan nyo, ayon po dito sa 1PH, sabi po dito mga kababayan ni Paulo Duterte, parehong bulok pa rin ang sistema. Bumwelta si Davao City Representative Paulo Duterte matapos ang ulat na papalitan si Martin Romualdez bilang House Speaker at itatalaga si Representative Faustino Bogie D, the third. Ayon kay Representative Duterte, walang ibang pumili kay Congressman D kundi itong si House Majority Leader Sandro Marcos. Ayan, party mate sa Partido Federal at anak mismo ng Pangulo. Tinawag niyang cover-up move ang palitan ng liderato na aniyay palit lamang ng muka pero bulok pa rin yung sistema. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, kaya nagsasalita ng ganito, si Paulo Duterte malaki yung inggit niya. Malaki yung inggit niya mga kababayan kay Congressman Bogie D. Kasi kahit anong gawin niya, hindi naman siya magiging speaker ng Kamara. Kahit anong gawin niya, kahit anong pagbanat niya mga kababayan sa gobyerno ni PBBM, kahit pasabihin nila na etong mga Duterte ay may power, hindi naman nila kayang makakuha ng sapat na boto para maging speaker etong si Pulong Duterte. Kasi kung titingnan nyo, noon pa lang nila binabalak yan. Noon pa man, binabalak na po nila na maging speaker etong si Paulo Duterte. Nadulas pa nga etong si Sara Duterte sa kanyang mga interview na gusto niyang gawin na speaker etong kanyang kapatid. Kaso ang problema, paano? Hindi nga sila makakuha ng sapat na boto. Kaya ngayon, kahit hindi pa nagsisimula, ito pong si House Speaker Congressman Bogie D or itong si Speaker Bogie D mga kababayan, binabatikos na po agad ni Paulo Duterte kasi ang tingin niya daw po mga kababayan palit mukha lang, pero dahil nga kapartido ni PBBM at ang pumili dito kay Congressman Bogie D ay si Congressman Sandro Marcos, ang tingin niya bulok pa rin daw yung sistema. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, diretsong hinamaw ng kongresista si Pangulong Bongbong Marcos na magpakita ng seryosong aksyon laban sa korupsyon sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso laban sa mga tiwaling mambabatas. Dapat kung ako nga kay PBBM mga kababayan, ang una kong pasasampahan ng kaso itong si Paulo Duterte. Bakit? Kasi yung 51 billion pesos na hinahanap ng mamamayang Pilipino, hindi nila maipaliwanag kung saan po napunta. Nagsinungaling pa nga mga kababayan yung anak ni Pulong Duterte na si Omar Duterte. Ano yung sabi? Pumunta daw sa Davao City
at doon daw makikita yung mga mga flood control mga kababayan at wala daw doon mga ghost project. Kita nyo ba nung umulan ng malakas, kababaha lang doon sa Davao City? Kita nyo kung gaano katindi yung pagbaha sa Davao City? Di doon pa lang napatunayan na nagsisinungaling mga kababayan etong sina Paulo Duterte at etong kanyang mga anak. Etong kanyang anak na si Omar Duterte. 'Di ba? Sasabihin ba naman wala daw ghost project? Bakit binabaha kayo diyan? 'Di ba? Anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo, sabi dito, hinahamon niya si PBBM na sampahan daw yung mga tiwali na politician o yung sangkot dito sa maanumalyang flood control. Di dapat ang unang sampahan ng kaso diyan si Paulo Duterte kasi sa sobrang laki ng budget ng Davao City hanggang ngayon, binabaha pa rin. Anyway, sabi pa dito mga kababayan, hindi matatapos ang korupsyon sa iyak-iyak at bulahan lang. Patunayan naman natin, hindi lang ito puro salita ayon daw po kay Paulo Duterte. Dagdag pa niya, imposibleng hindi alam ng Pangulo ang mga nangyayaring anomalya sa Kongreso dahil nandiyan mismo si Representative Sandro Marcos bilang majority leader. Hamon din ni Representative Duterte sa DPWH, ilabas ang kumpletong listahan ng mga proyekto sa lahat ng distrito para lumabas ang katotohanan. Giit niya, tigilan na ang panloloko at palabas. Dapat labanan ng korupsyon ng walang secret cause. Yan po mga kababayan, yung sabi dito ni Paulo Duterte. Bro inyo, hindi pa nananalo. 'Di ba? Hindi pa totally nagtatrabaho itong si Congressman, itong si Speaker Bojide, Faustino Bojide, the third, binabatikos na po agad ni Paulo Duterte. Ganun talaga mga kababayan sa bagay. Unawain nyo na. Etong si Paulo Duterte, ganun talaga pagka malaki yung inggit, talagang maraming nasasabi. Kaya nga may kasabihan tayo kapag kainggit, di pikit. Kasi kung usapan din lang naman na dapat papanagutin yung mga tiwali, dapat nasa sa unang listahan dyan, etong si Pulong Duterte. Kasi biruin nyo kung gaano karaming kapalpakan ito nung buhat nung naging kongresista ito. Lalo na yung ginawa niyang pambubugbog dun sa isang bar dahil hindi lang napagbigyan na makaiyot yung kanyang mga tauhan. 'Di ba? At ang isa pa dito mga kababayan, yung pinakahinahanap sa kanya ng taong bayan na 51 billion pesos na hindi maipaliwanag kung saan po napunta. Dahil hanggang ngayon, binabaha pa rin ang Davao City. Kaya nga mga kababayan, natawa na lang ako nung nakita ko yung kayabangan ng anak. Bakit? Tingnan daw doon sa Davao City kung merong ghost project. Nung bumaha, ayun, nakita ng mamamayang Pilipino na wala yung mga flood control. Nasaan yung mga flood control? Di ba mga kababayan? So ngayon, kung titingnan nyo, yan po, yung naging banat mga kababayan ni Paulo Duterte dito po kay Congressman Bojide na ngayon ay speaker na ng Kamara de Representantes. Nagpalit lamang daw po ng muka ang Kamara, pero yung sistema ganun pa rin daw po bulok dahil nga daw po kaalyado ni PBBM at ang pumili kay Congressman Bojide para maging speaker ay itong si Congressman Sandro Marcos mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. Pero para sa akin kapag kainggit, di dapat pikit.